Right, mayong gabi tanan. Mayong gabi. Kay stay where you are. And this time magatindog ta palihog and magaumpisa ta sa aton nga buluhaton sa sining tinion. Dukolop yung mata magapangamuyo ta. Sa imo labing gamanan balaan namo nya Dios, dako nga among kalipay pagpasalamat sa pribilehiyo Ginoo sa diin Dios padayon kami nga makasimba sa imo, nga makadayaw sa imo ngalan. Nagapangayo kami sa imo pagpanguna, gapangayo kami sa imo pagbulig, pasayloha kami di kami may pagkulang Ginoo, tinluy kami, para o Dios maging takos kami sa palapit sa trono sa imo bugay, sa paghalad sa imo sa ngamon mga concerns, kag sa ngamon Ginoo Lord God yung mga pagsimba sa imo o Dios. Gapangamuyo kami nga ikaw Ginoo ang mature sa tagsa-tagsa na mahimo namon sa nagakaigo. Hatagan mo kami sa tama nga attitude sa pagsimba sa imo Ginoo, and even mga bisita namon Ginoo ay pamakadangat sa kaluwasan, ikaw Ginoo Amay ang maghatag sang paghangop sa ila nga mensindihan nila mensahe sa kaluwasan, ano muslak plangga kag ano Ginoo ang imo nga desire nga sila makadangat Ginoo sa kaluwasan para ini magkadtos kalaglagan sa impyernong ilang mga kalag. Amon pangamuyo nga kami nga mga naluwas tinguhaan namon Ginoo nga Lord mag-grow pagid kami para nga amon kabuhi magiging kapuslanan sa imo atubangan kag hindi kami maghinulsol nga kami Ginoo Amay naging mga tumuluo kag naghatag sang bugos namon nga kabuhi sa imo. Ikaw mag-bless bugos silikoton ang mga bahanon bisan mga special numbers labaws na ng pagwali sa mga pulong ang paggamit mo sa imong alagad para Ginoo Amay nga mga pulong maiwali kag ma-accomplish ang imo nga tinutuyo. Sa liwat buligi kami nga masentro sa imo ini pagsimba, nga tahaon ka namon, Ginoo Amay, padunggan ka namon, kag kabay pa nga malipay ikaw sa amon Ginoo, pagahimuon sa sini nga gabi liwat. Nadayo ka namon pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ, kamo Dios ug manluluwas. Amen and amen. Okay, palihog pabilin sa pagtindog, kuhaan yung mga kalantahan, and this time magkanta ta pagdayaw sa aton nga Ginoo. Sound check. All right. Once again, mayong gabi sa tanan. Amen. Now, magkakanta kita. Page 98, palihog. Now I belong to Jesus. Page 98, now I belong to Jesus. Amen. Buligan natin ang mga bago palihog para makasabay sila sa pagkanta. All right, persons are now ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Chorus now. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Once again, chorus. Now I belong to Jesus. Amen. Come on. Louder now. Amen. Not for the years of time alone, but for eternity. Last stanza. Joy floods my soul, for Jesus had saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Amen. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Another song naton, page 159, Faith is the Victory. Amen. Page 159, Faith is the Victory. Amen. Amen. Alright, tunugon natin. Amen. On the persons are now ready, sing.
Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Louder! Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. Amen. Amen. Sing on. Trod by faith, they like a whirlwind spread, swept on every field. The faith by which they conquer death is still our shining field. Once again, amen. Come on. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Third stanza now. On every hand the foe we find drawn up in red array. Let tents of his be left behind and onward to the fray. Salvation's helmet on each head with truth all girt about. The earth shall tremble neath our tread and echo with our shout. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Last stanza. To him that overcomes the foe, white raiment shall begin. Before the angels he shall know his name confessed in head. Then onward from the hills of life, our hearts with love aflame. Louder! Will vanquish all the host of night. In Jesus' conquering name. Chorus! Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Madamong salamat. Palihugpong ko. Pangabayta sa Brad Mamerto. Amen. Mayong gabi sa tanan. Kag salamat sa Ginoo once again. Sa dakong pribileyo makasimba kag makaamba ambahanon ka para sa Dios kag makatilipon sa pagdayaw sa aton Ginoo at the same time makapray. Kag salamat sa tunga sang simana may pagtililipon ka ngay sini ngang pinakatuyo simbahon kag pakataoson ang Dios sa aton nga kabuhi. Padayon ta pray una sa tanan aton pastor ang ya leadership padayon ya family ang pagpretang provision sa mga kinanglanon man weekly sang simbahan kag mga balayran pagpreta kag bisan pa mga maintenance sa mga salakyan provision sa mga fuels pagpreta kag bisan pa ang aton evangelistic campaign padayon tay pagpray kaluwasan sa mga bisita kag praying sa mga estudyante man labi na gid mga college students nga kung sa diin ma-absorb gid mga gakabatian de kag mi-apply kag may mga prospects sa water baptism ang obedience gid ipagpreta. Sa pipila ka mga request pangabayat ang mga usher sa pagkari just kuha lang sa usher ang microphone and then pwede kagid ka pangayo bulig or kapangabay sa kung may pangamuyuan ka sa mga baguhan. Okay, pwede mo madala ihamba lang kay pangamuyuan ta tingob. At least namigid may makabulig sa imo pangamuyo. Okay, mauna ta sa mga lalaki. About that nga ni a fellowship ta sa kan OIBS. Ang mga commitment ta para nga kagimunan sa Ginoo ang aton mga commitment pangmitan ta tigayon ang tanan. Amen. Pag-pray tagid fellowship by next week. June 2 and 3 ipag-pray ta may activity man ding ang simbahan ipag-pray ta gid ang pagplastar provision sa mga kinanglanon kag ma-enjoy ta sa inyo kung ari man lang kamo di sa Ahoy
hindi ka mo magbalakasyon, magpululi sa mga taga-ahoy, kadto lang mo di sa fellowship, labi na gid mga miyembro. Kag pagprita sa tres, ang pagkadto di sa mga mission, pagpritang safety, kag mag-grow kita sa pagpangalagad, kag ang fellowship nga magbakod pagid ipagpray ta na, kag mga speaking engagements ni pastor ipagpray ta kadlawan niya, pagpray ta sa April 5, okay, pagpray ta by next Sunday. Mga commitments ipagpray ta, kag ipagpray ta lagad sang Dios more years pa nga idugang sang Ginoo sa iya, kag padayon nga mangin blessing sa aton. Nga madamo ipagpray ta gid, kag ang ano gid nga ang commitment, ang mga gifts ipagpray ta. Okay, hindi na yang lagas gid kundi lagas yang heart nga appreciation sa ginhimo iya sa aton kabuhi. Any material thing, hindi na yan makabaylo man lang sa mga tao nga gingamit sang Dios, nga kung sa diin maka-intindi ta labi na gid sang kaluwasan. Ipagpray ta gid ang aton nga pastor. Okay? Next palihog sa inyo. Sige, dugang. Sound check. Let's pray, Evangelist Sir, sa mga upcoming youth camps, ang provisions ng Ginoo sa mga registration, kagang availability man sa mga young people. Amen. Ipagpray ta mga youth camps by this summer. Pagpray ta mga manugwali, padayon nga ma-challenge more nga mga pamatanon, ma-realize ang panawagan sang Dios. Pagpray ta kag kung sa diin provision sa mga registration fee, praying sa pagtrabaho sang Dios, kag hindi mangin sayang mo lang mga ginapanggasto, kag ipagpray ta gid nga ang mensahe gid yang mangin blessing nga dako sa aton, ay pagpray ta gid lang mga pamatanon, labi na gid subong tinion, ipagpray ta nga may ara padayon nga willing nga mga lagad sa Ginoo, kag ipagpray ta mga activities by the summer sa Laytiman, ipagpray ta ang mission emphasis nila, ang church anniversary sa 7 ka mga wali ni pastor, ipagpray ta mga mensahe, kag mangin blessing didto sa bulhuaton sa aton nga ginsend out didto, ipagpray ta Pastor Melchor kag ang church didto, kag bisan pa ang sa Inigaran nga youth camp kag sa Lapas, ipagpray ta palihog. Okay? Another one sa inyo. Ipag-pray taga po ng aton nga lot conflict, kabay pang Ginoo gid ang magpatunga, mag-provide dira. Siya gid magatag-alam sa aton abogado, kay pastor kay sa mga tawo nga pangadubang dira sa aton church building nga dayon gyapon ginatukod. Ginoo na ang bala. Amen. Pagpray ta ang sa bulhuaton sa extension, ipagpray ta ang monthly payment until December pa na, ipagpray ta nga still mag-provide ang Dios kag maka-clearing, ipagpray ta maka-build to sang teleponan, kag pagpray ta diri ang lot conflict pabor sang Dios sa mga legal counsels ga pangatubang, pagpray ta aton pastor sa kaalam nga ihatag sang Ginoo, kag bisan pang dira sa 3-story building, pagpray ta nga ma-resume da kay curing time pa man, pero pagpray ta nga mahuman, hoping by this year kag magamit da sa kahimayaan gid sang Ginoo, ma-accommodate mga bisita, kag mas ma-departmentalize ang Sunday school, ipagpray ta palihog. Next one sa inyo. Mayong gabi sa tanan. Palihog naton padayon pray ang mga transactions sa mga kauturan nga matigayon sa sini. May matigayon sa sini nga tuig. At the same time, padayon taman pag-pray ang mga kauturan naton nga may ginabatsyag, especially si Tito Hani, as well as si Jelman, ang pagpahamutang sang Ginoo ang pag-ayo sa iya. Amen. Pagpray taman na si Jel, ang pag-ayaw kay gindala man to sa hospital, pero salamat man nga way na-admit. Pagpray ta provision sa kinanglan dara sa mga kauturan, may napangbatsyag sa lawas, mga senior citizens, ipagpray ta gid ang pag-ayo kag bisan pang gabulusong ang safety sa pag-deliver sa ang bata, pagpray ta sila, kag ang dara sa gabalatsyag, ipagpray ta labi na gid subong, pagpray ta nga ang panahon tuman ka init ko, kag pagpray ta nga ang kusog, strengthen ta padayon sang Ginoo, labi na gid sa may mga mabugat nga trabaho, ipagpray ta gid sila palihog. Next palihog sa inyo. Mayong gabi sa tanan, mayong gabi pastor.
Gusto ko lang magpasalamat sa mahal nga Diyos nga dugang nga kabuhi subong sa akon. Amen. Salamat sa prayer sa greetings nyo tanan church. Gusto ko lang magpasalamat nga sa time nga down ako bala kong kiss may time gid nga down gid ako. Salamat lang nga may nagabulig prayer. Gusto ko lang magpasalamat sa tanan nga padayon sa grasya kag wala gid ka kusang mahimo pangamuyo lang gid kay padayon nga pag hindi man gid ako tudo pero nagatry ako nga mahimo ko gid ang best ko bisan nga may sa sulod balay namon ako lang gid dang pero padayon ako nagapangamuyo nga madala ko sila abudlay bala nga may upang sa inyo sulod balay. Pero padayon ako sa prayer nga madala ko ina sila tanan. Subong nagapangagid ako sa pagpasalamat sa dugang nga kabuhi nga ginahatag niya sa akon. Amen. Kay na luwat, happy birthday ng Geraldine. Kag pagprayta, Balahadya family. Nang Geraldine gid, ipagprayta. More years nga ihatag pa sang Ginoo sa iya. Kag mga kauturan taman nga may birthday, sini nga si Mana, pagprayta gid sila kag ang pag-bless padayon sang Ginoo sa ila. Next one sa inyo palihog. Salamat man sang Ginoo sa kaayo kag katutom niya. Sa gindugang yaman nga kabuhi sa akon. Amen. Kag salamat nga padayon kita. Kag ang aton mga ansip nga mga relatives padayon taman prihan sila nga makadangat gid sa kaluwasan. Amen. Pagprayta, Ma'am Jerome, ipagprayta or Ma'am Ibilin, padayon ipagprayta kag salamat sa extended man nga kabuhi ginhatag sang Dios sa iya. Pagprayta man ang mga unsaved familista, ang kaluwasan gid nila, ma-reach out sang gospel, praying sa ilagid. Next sa palihog sa inyo. Pag-pray tagali sir ang mga kauturan nga nag-backslide, nagtalikod na sa Ginoo at mapadayon tagid nga pamuyan nga makatuan sila liwat kag madala liwat sa tilan sang Ginoo. Amen. Pagprayta mga kauturan ngagluluya makabalik sa Ginoo. Pagprayta kag sa aton man nga gapadayon, pagprayta gid nga may mga personal struggles dapat but praying enable ta sang Dios nga magsalig tagid sa grasya sang Ginoo. Pagprayta ang revival daily kag ang kadasig ang kalipay sa buluhaton. Pagprayta. Next one sa inyo, palihog. Let's pray sang mga kauturan sa gwa sang pungsod bisan pa sa mga Middle East. Ang pagtipig sang Ginoo, the same time kapang imong kami prayer para kay Fatima sa nanay ni Ibok. Ang paggabay sang Ginoo sa iya sa mga desisyon kay as of now ang iyang visa ginhold sang embassy. So bisan pa nagatrabaho siya sa may cleaning company pero ang iyang visa man expire na. So let's pray nga ang Ginoo gid ang bulig sa iya, maggabay sa iya sa mga desisyon. Kag tagsa ka panimalaya ang pagiya kag paggabay sang Ginoo. Thank you. Amen. Pagpray tagid mga kauturan or mga Kristiyano sa Middle East, pagpray tagid nga ang pag-safety sang Ginoo kag sa aton man di ang epekto pagpray ta gatalaas nga balaklon pero pagpray ta nga still God nga mag-provide sa aton kinanglanon. Ipagpray tagid ang revival kag peace of mind sang tagsa-tagsa. Next one sa inyo. Ipag-pray taman pa dayon sir ang salvation sa aton nga mga unsaved families kag gapasalamat man ko sa Ginoo sa nga nakakontak na liwat ang partner sang akon nga magulang from Saudi kay 1 week namon siya wala na contact kag salamat man nga sakay na contact namon bala ang sa embassy didto. Salamat man nga ginhatagan man nila solusyon kag salamat nga kagaina ginbalik na sang amon niya ang iyang cellphone kag naka-contact man diri sa amon. Kag pag-pray ta nga makakuha na siya sang ang flight niya man kung i-allow na sang Ginoo nga from Saudi pakadto diri sa Pilipinas kay manog pa uli naman di siya subong pag-pray ta gid. Okay, pag-pray ta na ang mga OFWs pa nga gusto makabalik diri pag-pray agad nga ang pamaagi sang Dios kag ang pag-comfort gid sa ila. Next one sa inyo.
Okay, no. Palayan tagali pangamuyo ang mga buluhaton naton sa mga areas naton ng mga Bible study. Of course nga magatubo ang mga pangtudloan naton dira. Let's pray no sa mga yes no sa dire kay Aride sa mga kapila sa mga relatives namo no ang ilang nga mga ginikanan man o ilang nga mother at man dito no sa Middle East no nga apektado man sa nga ining tension subong no sang gira. But padayon tayo pray no si Leonida Asprilla kag si Ria Peña Florida no mga relatives na nga duman dito. And then nagapaday ko pray no sa result no nga exam nga board exam, medicine board exam ni Gia nga tani makapasar lang sa no sa result sa ini nga board exam niya. Kag sa gapapangamoy lang padayon no nga ang Ginoo lang pamutang no sa mga ginaplano sang amon nga mga family nga puli ka magbakasyon dire. So, palihog dalig sa pagpray. Amen. Pagpray taman mga taga-progreso ni family ni Sir Neil. Paglig-on kag mga mga family nila sa Middle East nga pagtipig sang Dios kag ang may mga plano nga magbakasyon o makapauli di sa Pilipinas nga ang pagpahamutang sang Ginoo kag mga board passer ta, salamat sa mga nakapasar kag salamat sa mga ga-extend man sa ang pipila ka mga estudyante sa pagpasalamat sa simbahan, sa aton prayer sa ila kag sa may mga Bible study sila nga boarding house, praying nga mga pulong to nga nabatian nila sa ila mga boarding house nga kung sa diin ma-absorb kag someday nga madumduman gyud ang simbahan kung hindi man dire sa ilang banwa makasimba gito sa Baptist Church kaangay sa aton nga pagtuo panindugan kag ipagpray agad nga diri sa aton nya padayon may mga borders nga kung sa diin madugang gid kag mga professionals nga madugang sa aton pagpray ta palihog. Next one sa inyo. May ara pagid man? Hello. Salamat sa Ginoo sang Monday pagpa-check up ni nanay sa doktor ya. Salamat sang kaalam sa Ginoo nga na amat-amat na ginagamit sang Ginoong bulong matamat ang recovery man ni nanay sa iyang asthma. Kag padayon taman pray may mga kauturan kita nga ara sa hospital especially mga may edad-edad si Nanay Elsie sa Piliwan, pray taman ang iyang pag-ayo kag ang iban pagid nga may mga ginabatsyag nga mga kauturan ta mga ginapang trangkaso kag ang provision sang Ginoo sa mga bulong kag ang amo man ay disiplina sa pagkaon kag ang palihog pray man next week ang kumatigayon pagamuyan tagid ang pagkadto man di sa mga kauturan man ni Nanay halin sa Leon ang tipon nila upod sa hamon man no nga makakilita ay mga magulutod kag mga kaparentian kag ang kaluwasan gid nila for 2 days nga ma-stay di sila so preyanta ang mga pagpakamayo gid sa Ginoo kag also man sa aton nga fellowship nga palabuton preyanta gid na ang mga leaders sa pag-facilitate kag ang sa tagsa ka mga participation sa mga members. Thank you. Amen. Pagpray tagid ang mga family luwat ni Nanay taga Leon kag buluhaton sa by next week pagpray ang fellowship kag the rest nga gin-request ni Ma'am. Next one sa inyo. May ara pa? Mayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sang iyang sustaining grace sa atong nakabuhi. Kag palihog dalon gid naton sa prayer si Ma'am Denise kay sa iya nga pagpa-ultrasound nakita ang cord coil sang bata nga duha gid kasambod kag nagpa non-stress test man siya para sa bata kay base bla kuno hina ang heartbeat pero salamat sa Ginoo nga normal man so prihanta nga normal delivery kag healthy man ang bata kag kaalaman sa doktor sa iya nga ubigay ni kag ang provision sang Ginoo kag ang kalig-on man ni Ma'am Denise aton gid nga prihan bisan pa si John Amel aton man prihan ang iya man nga pagbusong
kag kabay pang normal lang, kag wala lang sa mga diferensya. Kag padayon tagid pray tagsa ka panimalay ang kalig-on gid sa pagpangalagad sa Ginoo. Kag ang mga kauturan naton sa abroad, palihog mandala si Gisette Badon, ang nanay ni Mutya, dito sa Riyadh. Kag si Melanie, priyantaman dito. Si Melody sa UAA, okay man siya kuno dito iya. So, kag iban pa nga mga kauturan naton, hindi ko ma-mention, priyantagid nga tipigan sila sang Ginoo kag ligunon man ang ilang mga pagtuo, kag padayon gid kita pray man sa aton diri nga kabay ligunon man sang Ginoo ang aton nga pagtuo. Amen. Batayan tatutanan, ipag-pray ta palihog. Another one sa inyo, mayara pa? Iya nga utod nga si Mr. Florentino kag si Ma'am Sir Florentino kag si Ma'am Gloria si Valios nga makadangat man kuno sa kaluwasan. Amen. Pag-pray ta na, relatives ni Ma'am Merlin. Okay, pag-pray ta. Next one, mayara pa? Ginagalit sa salamat sa Ginoo sa natigayon nga nakakuha kami sa lisensya, sa driver's license. Salamat sa pag-provide sa Ginoo sa mga sa akon nga makapasar. Salamat man sa mga utod naton sa Ginoo nga support financial nga ministry. Kag patayon nato pangamuyo nga dugang pagid nga mga drivers ang pag-provide sang driver's license man. Biskan mga fishing ministry, mga salakyan pagtipigid sa Ginoo nga ang Ginoo pa magpatunga kag ang pag-maintenance sa mga salakyan kag mga panggasolina pati na pangamuyan ang pag-provide sang Ginoo. Amen. Salamat gid sa may mga driver's license na din nga mga Bible student. Kag salamat members, padayon sa prayer nyo para sa amon, sa inyo suporta. Gina-appreciate ginanamon kag pray gid kami nga Dios na lang ang mag-bless sa inyo. Gipag-pray tagid ang tagsa-tagsa mga graduates, Bible students, kag more nga mag-surrender sa full-time. Even mga members, ipag-pray ta mga cheerful giver man nga pa din i-bless ang Dios, mangin channel of blessings kag pag-pray ta nga padayon nga mangin dako gid nga galamiton sa buluhaton sang Ginoo. Kay mayara pa, mga duwa na lang. And then ma-recognize sa aton bisita. Sige. Ipag-pray ta manggali ang safety nga pag-travel ni Mama Halin Manila pato dere sa 28 kag ang padayon man nga pag-ayo ni Lola pag-pray ta. Amen. Pag-pray ta, Mami Toto Makoy, kag Lula man ang recovery. Last one sa inyo. Isa na lang. Okay, pag-pray ta, family Ninday. Okay, may isa pa? Last? Dahil sir, pangamuyo at mga boarding house, Bible study, kag ipag-pray taman mga preacher, ang kaalam gate. Amen. What? Mga boarding houses, Bible studies, mga daily ministries, pag-pray tang public preaching, sa government agencies, prospect sa water baptism, discipleship, pag-pray ng mga ministry, Sunday school, ang tagsa ka connected sa gospel, ipag-pray tagid ang kaluwasan sa mga kalag. Kag this time, di ta magdugay sa pipilangay, di ta na malabutan, na mulang na makater ta sa bunga gabi, but every Saturday night, alas 6, may prayer meeting, mas detailed ang pag-impasay sa pagpangamuyo, ginahatagan mas lawig nga panahon, kung ari ka lang di, kari ka di, kag maka-pray, kag kung may prayer ka at least matingba naton kung may mga concern ka man. Pero subong, at dala lang tas ta, subong ma-recognize ta sa aton mga bisita, kalipay namon nga, nangin kaupod ka mo. Once again, member, salamat sa pag-invite, kag padayon ta invite sa ila, kag pag-pray ta, magtubo sila. Kag subong nga gabi, kapag nalawag imong ngalan, pangabay lang sa pagtindog, hindi magkauya, mapalapitan ka ron, makamusta, kag abi-abi ka namon. Una naton nga bisita si Aleia Marie Esmeralda, Tagaupak, 8 years old, bisita sang group 2. Amen. Another one si Bea Arellado sa Kasamata, 15 years old, bisita gyapon sang group 2. Another one si Marjeline Nicole Dimafilis sa Mangarokuro. Amen. Okay. Bisita sang group 2. And then si Jewel
Tagakay, taga Mangorokoro, bisita sang group 2. Amen, ma'am. Another one si Trescia May Gumban, mga taga Mangorokoro clan. Amen. Bisita sang group 2. And then si Kate Ashley Flores, bisita gyapon sang group 2, taga Puente Bunglas. And then si Kinjay Kalimutan, okay? Bisita sang group 1, taga Progreso. And then si Rulian John Villa Hante, okay? Bisita sang group 4, taga Progreso. And then si Gilay Carte, amen. Bisita sang group 4, taga Progreso. And then si Carl Samilia, okay, sa amen. Bisita sang group 3. And then si last natin nga bisita si Vince Bilasa. Okay, taga-istansya, mga borders, bisita sang group 3. May ara pa? Bisita ta sa mga gabi? Why na wag mo ngalan? Why na? Why pa nalawag mo ngalan pero first time mo sa mga gabi. Kaway na pangawit aton song leader, pangawit tanan sa pagtindog. SSS, sing, smile and shake hand. Amen. Okay, so kanta tatanan, kaglibot, pangamusta. Amen. Okay, mga lalaki sa likod, palihog, amat-amat kamudi kadto sa atubang. Okay? All right, all together now sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. Come on! HWBBC, welcome to today. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen. Alright, so remain standing, palihog bukas sa inyong mga songbooks, page 172, Nothing But the Blood. Amen. 132, Nothing But the Blood. Amen. Kantahon tatunog, 132, Nothing But the Blood. Amen. Alright, tara na. Amen. First stanza now, ready, sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Come on! Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Louder! For my pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my... Amen. Come on. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Last stanza now. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Come on, louder. Sing on. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious
precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. Palihog po ko, mamati the special number. The world will try to satisfy that longing in your soul. You may search the wide world o'er, but you'll be just as before. You'll never find true satisfaction until you found the Lord. For only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul. And only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you'll never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. If you could have the fame and fortune, all the wealth you could obtain, yet you have not Christ within, your living here would be in vain. There come a time when that shall call you, riches cannot help you then. So come to Jesus, for only He can satisfy. Only Jesus can satisfy your soul. And only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you'll never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul. And only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you'll never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. He'll give you peace you'll never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. For only Jesus can satisfy your soul.
Alright, so salamat no sa kalantahon. Truly, it is only Jesus who can satisfy our soul. Amo sila ni Peter kag ni John, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sila niya, wala man ko pilak, wala man ko bulawan, pero may ari ko na nga sobra pa sa pilak kag bulawan. No, because at the end of the day, mati ka mo mayo. Mati ka mo mayo. Ano man may ara kita, hindi tana madala sa langit. Damo ka man kwarta, damo ka man bulawan, grabe man ang imo deposisyon, pag napatay kita, way kita dalon. Temporal lang na nga galamito naton, samtang kabuhi tadi. Amen. Pero amo na gani nga hindi tagida pag-ibutang ang aton tagipusoon. Because one day, bayaan ta na. Or one day, pwede nga bayaan kita sina. No? Kaya ang kwarta, hindi kita kasili nga magpabili na sa aton hasta mintras. No? Amo na nga kita nyo, grabe na gid gani ka eksperto nga mga tao kisa mga business, ga kaputo. Di ba, no? No, so amo na nga ibutang tagid sa Dios ang aton niya tagipusoon kay mas malahalon siya. No? May ara sina isa ka ambahanon nga no, amo-amo mo nang buot niya silingon nga ang priority naton si Jesus Christ. Amen. Imo lang ng kalibutan, but just give me Jesus. Amen. So, padayon naton priyan ang si Pastor Fernandez, si Ma'am Norma. Amen. Ang ila mga health kag ang ila plano nga magbalik no sa US. Okay, para sa siyempre may mga helikoptaron man sila kag makaupod man nilang ila mga pamilya didto kay duha na malang na di sila iya. No, ang ila kabataan ato manatanan sa US ti ang mga duha ka utod ni Ma'am Norma ti amo lang ng ara na no. Pag-pray naton nga of course pakamayuhon sa Dios no. Kag tipigan sila. Amen. Kag iampo ginaton again i-reiterate na kon ang aton nga buluhaton next week. Amen. No, we best aton lang na no. Dire pagka Biyernes maging kaupod naton ang mga mag-upod sa aton yung mga mission ta kag kung may mga ari di sa lapit nga wala sila activity no nga mga migo naton nga may imbitar no like anday Pastor Artem no kung wala man sila activity so it's good nga maka-join sila sa aton nga fellowship. Amen. So of course, ang pinaka-main event sa aton nga fellowship is ang preaching. Amen? No, kay dira kita ya nagagrow, dako nga faktor nga nagagrow kita ang pag-edukar sa aton sa pulong sa Dios. That's why kita no, pag-ara ta sa simbahan, ang heart ginaton mag-angkon ta sa tama nga attitude no nga pag-abot na sa pulong sa Ginoo tahaon tagid ang pagwali. Pamatian tagid mayo no. Wala kun mahimo wala sa maghambalanay pamati gid mayo kay isa lang kisa ka tinaga nga mamismo lain ang buot silingon sina. No? Para sa naghambal ako nga si Tinoy indi gwapo. Oh, kay naglingat ka ang indi way mo mabatian. Ang nabatian mo lang si Tinoy gwapo. Ti kundi no na-deceive ka. Di ba? Amo na very important nga mamati gid mayo. No? And dumdumon tagid nga samtang ari ta di no. Isipon tagid nga ang Dios upod ta. No, kag ang Dios ginasimba naton. So amo na nga halungan ta bisan ang aton mga hulag. Amen. No? Kay nagaano kita sa Dios, nagasimba kita sa aton nga Dios. Okay? Kung mahimo pa lang samtang magawali, wala sang may magtindog-tindog, wala sang may
guha-guha. Amen? No? Amo na nga before sang wali pangihi na nga daan, no? Ubusan na to, no? Ubusan na to pagwa. Hello, no? Para kon ga wali na wala na sang tindog-tindog. Okay? Amen? Alright. Ang mga medyo young pa, no, kag hindi ni ginaano, so sawayon sila. Okay? Para nga hindi sila madamanad na bala, matuto kita nga Diyos ang ginasimba naton, kag ginaalagad ta, so tahaon ta. Hatagan ta sang mataas nga pagtaha, no, ang aton nga Ginoo nga aton nga ginasimba. Alright? So, amo na permi, let us be aware that this is all for God and God is with us and He is observing our ways. No? Ginapanilagan niya ang aton nga mga gawi and you know what? Let us do it properly para nga mabuligan kita nga mag-grow kag mag-mature kita. Okay? And padayon, of course, ang aton nga handom gid nga mag-grow kita spiritually, mag-grow kita numerically. Kaya ang tanda nga nag-grow kita spiritually, gadamo kita. Hello? No? Kaya kung nag-grow kita, bot silingon spiritually, bot silingon ang kabalaka ta sa kalag na gadako. No? Kag ang handom naton para sa kalag na gadako. Ang resulta sina is mga muyo kita tudo para damo magkalaluwas. Amen? Magbaka sa soul winning. Amen? Maging willing magsakripisyo sa pagpanugat. Kag handa maghatag para suportahan, no, ang ministry sang Dios. Amen? No? So, by that, magtubo kita, mag-grow kita, no, sa buluhaton sang aton nga ginuogid. Kag magabayan kita sa tama nga balo ka mo ang manggad sang simbahan, wala na base. Dako man nga faktor ang material, no, nga dako ang tithes and offering. Pero ang pinakabasihan gid balaan, ang tawo iya nga nagakalaluwas. Kaya ang kwarta iya hindi man na magpalangit. Naintindihan nyo? Tawo iya amo ang mapalangit ang kalag. Okay? So, amo na, no, tagsa-tagsa kita, no, importante ang kwarta kay ginagamit na. Muna kamo samtang linghod pa kamo utang nyo sa utok nyo, no, mag-honest na kamo nang sa tithing kag ang pagkabalakan nyo sa buluhaton, no, kung i-bless kamo sang Dios, maging dako kamo nga supporter sa buluhaton sa Ginoo. Are you with me? No? Kaya hindi magamuning buluhaton kung wala mga membro nga nag-mature sila da. Okay? Pag nag-mature ka, hindi ka nadalok. Hindi ka nadalok. Kaya kabalo kita ang tanan nga sa aton yan na sang Diyos. Okay? Anytime bawion. Gustuhon ka, gustuhon ta, madula na sa aton. No? Talikdan ta na, makuha na sa aton. Kita niyong kwarta, gastuhon mo kag sa hindi. Madula agad. Kaya lang hindi ka magasto agad. Di ba? No? I mean, ihatag ta sa Ginoo kag sa hindi gakaubos. No? So at least nami na nga kung maubos man, naghatag ta sa Ginoo. Kay balikan man lang na ya sa Dios. Okay? Balikan man lang na sa Ginoo. Kuha day, kuha. Na. Sino ga pamaksi sang aton yung mga songbooks man? Hindi nyo pagpamaksi ang songbooks ta ha. Kay mahal bala na madakpan ta ka, i-refund ko na sa imo. Hello? Hindi nyo pagpaksiya ha. Kay mahal na. Sobra na, 200 ang isa bala na kakwan. Ang isa ka songbook naton. So, halungan ta na kay ginagamit na magkanta ta, magdayaw ta sa Ginoo. Okay? Tipigan nyo kay church property na. Alright? So, wala na ginpangayo. Ginabakal na, ginagastuhan na sa. So, tipigan nyo lihog, hindi nyo pagpuksiya, ha? Hindi nyo pagsulat-sulatan. No? Kaya dala ka mo yung notebook nyo kag tudoy hikuris. Hello? At least imo. No? Hindi nyo yung pagkurisa na ang aton songbook na. Tipigan na to na. Okay? Kag, muna, iampo naton ang pag-rogid, no? Kalipay tabla,
nga kabahin kita sa buluhaton sa Ginoo, no? Kag naging factor kita nga magdako ang buluhaton sa Dios. At the end of the day, ano ginang ipabugal tahaw? Hello? Do you think mapabugal ta sa Dios ang aton nga ang aton nga mga diploma? Kung amo ng rason si Pablo, perti ka namo diploma ni Pablo. Pero ano ba ni Pablo? I count it all dung that I may win Christ. Kaya kisa mga diploma, kag mga possessions ta nga ginatag sa Ginoo, amo pa na napabugal ta. Hindi ta napag-ipabugal. Ang Diyos ang aton ipabugal. Amen? No? Ang Diyos ang aton bayawon sa aton kabuhi. Alright? So, and the souls of men. Muna, pag-pray nyo ang aton gid nga mga ministries. Amen? Kag priya naton sa nasilingon na pangamuyuan ta by Tuesday, no, and Wednesday. Ari diri ang mga pamilya ni Mrs., mga 20 plus to sila, mga autodinanay, and then ang mga kahinablusan, ang iban mga apo na kay mabisita sila diri, no? Kay nanay kag makakuan man sila, no, maka fellowship. Kag prihan naton, amen. Siyempre, ang pag-amuma naton man sa ila, no, siyempre, basta may bisita ta, may gasto na. So, priya naton ang mga provisions ng Diyos. Hello? No? Kag nagsunod pagid pagkawibes, church fellowship ta. No, pagka Friday interchurch na. Hello? No, so, pray nato na. No, kag maging positive ta. Alright? Maging positive ta. Kag buloligan naton palihog. Okay? Amen? Alright. Kag magpinangamuyo ay kita. Prihan gid naton, no? Mga estudyante naton mga young people ta. Ampuan naton sila. Okay? Kag muna ang mga concerns naton. Okay? This time magtindog ta anay. Kag mag-pray kita, magkuha ta sang aton nga midweek offering before ta maggadto sa mensahe. Okay? Worship, no? Baptist worship will not end without getting our tithes and offering. Alright? So pangamuyo kita. Sa imo Dios namon nga labing gamhanan, salamat gid nga ginalaw nimo nga magkalaluwas kami sa mga naluwas na, mga miyembro sining simbahan. Mong may primary nga responsibilidad para Ginoo Lord God suportahon ang imo buluhaton. Thank you gid sa kadamo sa tao sining kalibutan, isa kami sang imo ginluwas. Di na kami mapaimpierno, mapalangit na kami, hindi na mo na Lord mabayran nga blessing nga ginhatag mo sa amon. So samnang buhi kami, magamit mo kami Ginoo o Dios, nga may mga tao nga madala sa imo tiilan, kag mabuligan ang imo ministry, morally, spiritually, financially. And I am praying, Lord, nga ikaw nakabalo pamature sa imo mga anak, bisan ini mga pamatanon, butangan mo gid sang pagkabalaka sa ilang mga tagipusoon. Nga Lord, maghandom sila. Even dalag ko nga mga handom kay way man bayad maghandom Ginoo, basta para sa kadayawan sa imong ngalan, para sa kaluwasan sang mga kalagsan tao. Nga ang imo buluhaton mag-umwad Ginoo Amay. Gapray kami, nga ikaw magpakamayo sini nga giving, balikan mo sa namong pinilo sa pagpakamayo, may mga kamot nga magahatag halin sa ilang tagipusoon. Tanan pagdayap salamat, balik namon sa imo. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay, palihog balik sa pagpungko. And this time magakuha ta sa aton midweek offering. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving gladly, giving day by day, giving gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. Giving
giving gladly, giving day by day, giving, giving gladly day by day. Hatag, hatag, hatag nga malipayon. Hatag, hatag nga malipayon. Hatag, hatag, hatag nga may gugma. Hatag, hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, giving. Gladly day by day. Amen. So, thank you for giving to the Lord. Now this time, are you ready? Muning pinaka-highlight sa aton pagpanimbahon, bining pinaka-main event naton sa pagsimba naton sa Dios. Okay? Let us prepare our hearts, let us prepare our minds sa pagbaton sa mensahe sang Dios. Okay? It may be a challenge, it may be a correction, it may be a command, whatever it is, batunon ta sa aton tagipusoon. Amen? Okay? Now, this time, hindi na ta magdugay, why na damo pasakayli pa. Welcome na ito manugwali, no? Sining gabi, salamat ko kay soberano man siya. No, at least damo gadugang ang mga soberano nga manugwali. And ang kalaw ay no kon gadamo bala sa inyo pamilya ang mga palahubog. No, ang mga kawatan. Nami iya kung gadamo ang mga nagapangalagad sa Dios. Okay? Tindog ta palihog, Brother Niel Soberano, please come and preach to us the word of God. Okay no, salamat gid. Una pasalamatan tang Ginoo no sa sining nga gabi. We know nga it is only a privilege no sa pagtindog dinhi sa inyong tubangan diri sa likod sang pulpito. Thank you gid pastor no. Wala man ako gainom sang call pero na maos ako. Ang malipis ni pastor siya basta mo na basta nga tensyonado ka kay nga gawa mawali ka mo. So medyo do na maos na gani ako way pa ko umpisa. But by the way no, thank you gid sa inyo church no kag sa inyo samon mga bisita nga nang ikaupod namon sa sining nga gabi. So hindi ta magdugay promise hindi kita maglawig. Timprano pa kita sini makapauli, depende na karon kay pastor. But buksin niyo natin ang mga Biblia no, Acts chapter 16. Acts chapter 16. Basahon nato niya, medyo malawig 16 to 31. May na medyo maglawig-lawig gamay. Okay ra na? Acts chapter 16, basahon nato sandungan, Acts chapter 16, okay, read. And it came to pass, as he went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much again by thought, saying, the same followed Paul and us, and cried, saying, this man is the servant of the Most High God, which show unto us the way of salvation. And this day she many days, but Paul being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out at the same hour. And her master saw that the hope of their gains was gone. They caught Paul and Silas and drove them into the marketplace unto the rulers, and brought them to the magistrates, saying, this man being Jews do exceedingly trouble our city, and creates customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. And the multitude rose up together against them, and the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. And when he had laid many stripes upon them, they cast into them prison, charging the jailer to keep them safely. Who having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in a stock. And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's band were loose. All the keepers of the prison awakening,
But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. And then called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? And said, Thou shalt be saved, and thine house. Let's pray, balaan kag mahiniugmaon nga amay. Praying Ginoo Lord, no, sang imo pag-bless ang amon Ginoo bulaton sa sing gabi. Bless Lord ang imong apulong, bless Lord ang imong preacher, bless Lord ang heart sang tagsa-tagsa. Ginoo, ikaw ang magpatunga. Nakita nimo o Dios no ang amon mga limitasyon, but Ginoo ikaw sina imo na promisa nga anuman Lord ang pwede namon himuon para sa imo buluhaton, ikaw Ginoo Lord ang bahala naman iya sang tanan. So that's why Lord sa singatinon ginatugyan na salig ko lang sa imo ini. Ikaw mag-bless sa liwat. Once again, thank you sa kaayo mo. Pakata ko sa Lord sang amon Ginoo Lord no nga ginahimo sa singatinon, madamo man talod sang kakulangan, may mga shortcomings sa kabuhi. That's why Lord nagapaubos ako sa imo sa pagbasaylo man para mangitakos man Ginoo Lord no sa paghimo sang sininga buluhaton. Ginatugyan na salig ni sa imo tanan, in Jesus name we pray. Amen and amen. So palihog pong ko. So ang aton diri pagabasa no sa halin ini sa Acts chapter 16. So Acts chapter 16 is partially the second ministry missionary journey of Apostle Paul. Ang Acts chapter 16. So nga po Diyos na dire si Silas, si Timothy, and si Luke. Kag Luke was written sang sining book, sang sining chapter, Acts chapter 16. Dire, sa ilang missionary journey, no, before na dire, kita mag-proceed, no, why nga dire, kayang 16 to, verse to 16 to 24, okay, no, nag-highlight sina dire sa kay Paul and Silas, no sang ila nga pagdakop sa ila kag pagsakit sa ila, kag sa pagpriso sa ila, nga nakakadina pa ang ila mga tiil. But ini naman yaw galing nga mga sirkumstansya, nagdala naman ini iya sa kaluwasan sang Philippian jailer. Pero before ina nag-abot sa ila, nga napriso sila, may mga istorya pa na nga natabo. Diri sa chapter 16, sa verse number 16, diri nag-umpisa yang tanan. Sang na-meet nila ang isa diri ka damsel, magsaya damsel bata nga babayi pamatanon nga naposisyonan sang sang ginhambal diri spirit of divination. Ang bot silingon malaot nga espiritu. So ini ang pamatanon nga ini may ari ini siya sang ginatawag diri nga master o kung natawag nila nga agalon nga sang una ang bata nga ini biktima ini daw ang guwasin ang bata nang isa sa natawag nga slavery nga nangin ulipon sang sini nga sang iya agalon. Ano pa kay bisan anong himuon diri sa iya, ginakwartahan siya. Amo na ding natabo sa pamatanon. It so happened o galing nga sang na-meet niya diri si Pablo, o galing kay ang gakontrol diri sa iya, ang malaot nga espiritu. So sang na-meet niya diri kanday Pablo kag kanday Silas, of course, ang mga upod niya nga naga-mission diri, siya ang sinunod sang babayeng ini, sang tamsel, sa kontrolado sang ining malaot nga espiritu, nga nagasinggitan nga sila niya, this man as the servant of the Most High God, which teach us and show us and to us the way of salvation. So, amo na ang ginasiningget sang ining kwan, sang ining pamatanon. But siyempre, ang iya dira nga control sa iya dira is ang malaot nga espiritu. So karon, siyempre sige sunod siya kanday Paul, kay day Paul dire ka, agay gahimo sila sang ministry mo. Daw pare ko bala nga ara kamo sa field gasolwining, nga may nagsugnod sa inyo nga isa kaya muhat. Kung kaysa mo nga katabo sa aton, in reality, bla sa aton ginahimo sa mga buluhaton, labi na gid sa kalabanan gid nga nagagwa kag nagasulwining. So dire, sa dalayon nga nga balik-balik kasi nga gasinggitan sa hambalda, hindi bala hambalda. They did this at many days. Dire gin mentionar dire, pila ka busy dire ginhambal dire gin mentionar pa dire sa verse 18. The same followed Paul and cried, saying, This man, a servant of the Most High God, which show unto us the way of salvation, and this did she many days. So, sige lang pasulit-sulit sang uli but Paul being grieved. Galalain si Paul nga aman, una, sa duwa nga rason dira, kay ang naluoy na siya sa damsel sa pamatanon nga bata. Nga naulipon siya, kontrolado siya sang malaot nga espiritu. Kabalo ka mo, inang malaot nga espiritu, gaspix ina sang kahimtangan ta sang una. Nga we are controlled sang malaot nga espiritu, we are controlled sang demonyo, sang wala pa kita mahuklasan sang sala, bangod sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, kung nga nahilway kita dira. So ga-picture na siya ang damsel. So dire ginbuligan siya sang sang kanday Paul, kanday Silas. Sa kainitan ni Paul kay tungod nga naluoy na sa duwa rason, naluoy na sa pamatanon. Ikadua,
hindi man manami nga siya nga demonyo, siya yang nagawinali. Gapakilala ya nga ini nga mga tawo, mga alagad ni sila sang labing mataas nga Diyos. Nga amo ni sila ang magtudlo sa aton sang dalanon sang kaluwasan. So do hindi manami, do awkward, di ba? Daw pareho na bala nga ikaw sa katumulo, uhubog ka, gauyat ka microphone, pero sang video ko yan, kag nagasinggit ka nga, kabalo ka Brad, nga kung tubatuno mo lang si Kristo, ka magtuo ka saya, mapalangit ka gid. Sino mapati sina? Much more nga ining nagawali, yawa. Nga among gakontra gani sang buluhaton sang Dios. Pero okay man na, tama man ang ginhimo ya. Insakto man to, amin ko nga, insakto tong ginapanghambal ya. Tuod man to, nga sila, servant sang servant sila sang the Most High God. Kag ang ila dito, tuyo is tudloan kita sang dalunon sang kaluwasan. Pero galing kay hindi proper nga sila yung matudlo, dapat kita. Amo na ding badi budiot silingon. Pero dire sa pag-abot dire, ang rason dire iya nga na karon kay isang nagwa na ang evil spirit dire kon sa pamatanon, nakita karon sang iagalon. Nga nagwa ang malaot nga espiritu kag nakita iya nga mawad-an sa sang mawad-an sa sang palangitan, anway sa sang natawag bala, mawad-an sa kwarta. Kumbaga daw makin kawalaan sa iya. Kagalalaing sa nakita iya. Ano dirang hambal dira? Siling niya sa verse 19, and when her master saw that the hope of their gainsaying was gone, diri galalain sa daw pareho bala sa aton, puro bala ang bot silingon nga gasiling bala-bala kon ikaw bala nga ang imo palangitan wala na nga makasiling ka bala-bala nga mamuyayaw ka nga labutaw ya dumadulaan ta sini palangitan anaw siya dapat makakwarta gid ta sini mag-amuna ti karon kay ang problema ang iya ginalaom-lauman o iron na save na galalain siya labutaw ya way na ta sini pang inom-inom. Way na ta sini sang pangtong-itong-its, pang madyong-madyong. Way na ta sini pang chicks. So galalain siya. Siya sa dason nga dangkadlaw to may derby So daw something amuna kung ibuta mo in reality, di ba? Galalain ka. Daw pareho bala sa imo bala ang negosyo mo sa una illegal. Pagkatapos madula na hindi bala. Galalain ka. So ang gwa sini amuna niya karon sa kaakig ya, dinakopya diri si Paul kag si Silas, kang gindala dito sa ila marketplace. Merkado nila. Pero hindi di sa ahoy kay way pa matapos, Way pa dito, base sa Sara. Gindalain niya sa merkado, sa kag ipatubang dito sa ilang mga opisyal. Ang ila dira, ang mga siling dira nga rulers and magistrate, that is the same. Mga opisyal nila, mga city opisyal nila. Kag gindala dito, kumbaga ginobrahan niya sang istorya. Nga nung hambal yada, siling niya, this man do exceedingly trouble in our city. So ginkuha niya pa, general. Nga ako no nga sinya, ini nga mga tao nagdala sang dako nga problema ya sa amon syudad. Actually, hindi man to iya ang iban to iya ang naapektuhan siya lang iya. Ang personal nga interest siya dito, bangod sang sang kwarta. Kung aton tanawon sa subong nga sitwasyon, kabalo ka mo di bala? Hindi na noon sa aton nga katabo sa aton gobyerno. Bangod sang amon niyon, di bala? Ang mga tao nga gapahimo sa may mga personal nga interest, hindi ba anong gakahimo nga katabo? Nagahimo na sila sang mga false accusation sa mga tao nga wala iya sang ginahimo sang pareho sa ila. Amo na di ang iya false accusation ang natabo diri sa sa galon sa ginhimo yang pagpato-pato diri kay Paul kag kay Silas. Although apat na di sila nagmissionary, pero si Juan ang nagmissionary journey. Si Luke ang nagsulat, pero natamaan diya si Paul kag Silas. Kaya sila diyang nakastiguhan mo kag sila diyang napriso. Daw sila diyang na-highlights. So diri sang pagdakop sa ila, plus pag sang duga nga istorya, not only lang sang false accusation, but mga fabricated accusation. Paghambal niya pag inabladayo, lang tayo ba ninyo na Biblia? Paghambal niya siya, and brought them to magistrate saying, this man kuno being Jude, do exceedingly trouble our city. O hindi ba? Kuha na siya, false accusation. Kaya wala man sa may ginhimo kag si Paul kag Silas nga malaway sa damsel. Ginbuligan niya lang to iya, ginhilwa niya lang to iya sa pagkontrol sang malaot nga espiritu. Kang yambal ya pa iya kuno, naghatag sa dako pang problema sa ila syudad, amak mo lang. Daw pareho sa katabo bala sa aton Din dako ang millions o kunang billions. Dako billions, di ba? Tinga nga daw ginapilit nga ang million sa mumay sala. Nga ang billion wala. Because ang personal interest nila, amo man na direo, false accusation, kag fabricated
accusation. Pagambal yun, antis custom ko no, which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. So, naghimo pa saya sa mga senaryo. But dire, to make the story short, gindakop na di dayon sila, kag siyempre nag-alsa ang mga tao tungod sa false nga mga information pagid, kag ang ilang mga officials, siyempre nagdesisyon. Anong hambal? I command them to beat them. Unang hagbilin, kastiguhon sila before prisuhon. Balan mo ang mga Romans ang ila practice lain. Masakit sila magkwando, kabarbarik bala. Hindi bala mo na ginhimo la kay Kristo. Gusto nila pakahuyaan. Gusto kanila pasakitan. So muna natabo. Kag si Paul, bilang Roman citizen ini si Paul, naka-insindi siya kung ano ang punishment nga maagumon nila. So dire, ginkastigo sila, ginsakit sila, kag ginsulod sila sa prisuhan, kag ginhambalan pa di ang jailer nga sila nga diho. Sila niya, and when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Bininlan pang jailer siya, bantayi sila sing maayo. Ano din ang balda sila pagitsunod na yun? Sila niya dire, and having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stock. Sila niya kaya kung sino o kuno nga makabaton sang amusini nga mga akusasyon o kung natawag nga mga reklamo, sila nga isulod sila sa inner prison kag ikadina ang ila mga tel. Amang sining dira nga fast track ang imo na tel, ginaklaman ina diri ang imo nga telo. Abi nyo ang guma lang sa mga salakyan na ginaklaman, pati tiil sang tao, ya ginaklaman sang time nila. So dire amo na ditabo. So amo ning rason nga ana priso na si Paul kag si Silas. Pero ang ato niya pagtun-an niya dire kita. Ato niya pagtun-an niya things that led to the Philippian jailers conversion. So mga butang diri mga bagay nga nagdala sa Philippian jailers nga siya naluwas. Sa mga bisita namon ang buot silingon sinisang naluwas nga ang tawo hindi na sa magpa-impyerno kundi mapalangit na kita. Bangod ang tawo as a sinners is accountable man kita sang aton nga kasalanan, kag ang kabayan sina nga sala ang kalag ka mapa-impyerno. Apang bangod sang pagpalangga sang aton Ginoo nagkarisi ning kalibutan, ginbatas ang tanan nga kahuyanan kag kasakit, napatay siya sa cross, ginbanhaw, agud bayran ang aton sala. Nga kung ikaw nga magtuo ka magbaton saya, hindi ka na magpa-impyerno kundi makaangkon ka na sang kabuhi nga wala sang katapusan. Actually mo na di ang purpose kanday Paul, kagaday Silas, ginatawagan nga missionary journey sila para nga i-preach ang gospel. So galing kaya muna di ang na-encounter nila. But ang mga hambal ba nila kuno, ano man yung sitwasyon sang tao, ano man ang kaimtangan mo, dapat hindi pwede nga manghina ka, kundi nga padayon ka lang nga mag-encourage, simuon mo lang pinakamaayo mo para sa buluhaton sang Diyos. So amo na di ang gusto ginapakita. So karon, hambal ko doon, dahil Number 1 diri sa verse 25 siya diri. So pagka-priso nila, verse 25, sa pagka-simpre naging priso sila sang aga. Pagkagabi siya at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoner heard him. Bisan amuron tong kahimtangan, hamba ka nakita sa Philippian jailers kung paano sila kinastigo, nga daw halos siguro ang hambal dra is mini stripes eh. So sigurado hindi to Adidas, kaya nga Adidas 3 stripes lang. So mini stripes, amot na sa nga brand. But damo-damo ang ilalabo, damo ila stripe. Hindi ito tapungol, kay nga stripe mo latigo. Okay? Basi kalat balag ako paghanot, balag kaunay bala. Bro, mo silingon na bro. Mini stripes, kagin priso sila. Bisan sa mo sa ito nga kahimtangan, ano hambal sa Biblia? Verse 25 sila, they were afraid, saying praises unto God. And the prisoners heard them. Of course, hindi lang ang mga prisoners to nakabati, pati itong Philippian jailers. Di ba? Kaya ara lang sa sagwa mo. So dire, number 1 dire nato, he witnessed the manner of the servants of God. Nasaksiyan sa Philippian jailers kung anong may ara ugali ining mga alagad sang Diyos. Nga bisan sa amuro na nga kahimtangan nila, nga daw, so wala lang niya sa ila. Nga di kan sing praise the Lord, let the earth hear his voice. Hindi ba that is also an expression sang imo joy sa imo tagipusoon? Ang pamangkot, kung sa aton honestly, mahimo tanayan. Siyempre, hindi ta sila makapasalig. Pero ang buot silingon diri, ang mensahe ka-encourage sa aton. Nga dapat ka mag-abot sa point nga tuwag sinigani, kung baga ma-discourage ka
sa mga kakatabo sa imo kabuhi. Kay kabalo ka nga ang tanan nga mga katabo sa kabuhi ta may purpose ang Dios sa aton kabuhi. Basta matarong kag maayo lang ang imo ginahimo. Kay kung may sala ka sigurado, isip-isipon mo ya konsekwensya na na. Pero kung maayo mo lang ginahimo mo para sa Dios, ang buot silingon may purpose ang Dios, may plano. May gusto lang sa ipahimo sa imo. Dire nakita niya kung ano kung ano ang may ara nga klase sang manner o kung karakter, ugali ang mga ining mga alagad sang Dios. Ang isa din nga nakita ya una dire is the unwavering faith of Paul and Silas. Magsiling ka gani unwavering faith, unchanging of course, fixed, steadfast, unmovable, di ba? So amo na siya. Kamo silingon nakita ya nga bisan amo na kalatabo sa ila sa still sa gihapon maka-praise sila sa Dios. That is an indication nga ang ila pagtuo ya wala ya malingkang bisan pa sa ginatubang nila nga amo na nga mga sitwasyon. The unchanging, the unwavering faith of Paul nga nakita ya, they were praising God. They were sing praises to God. Not only praise the Lord, but amazing grace. Wow, amazing grace. Nasuno ko lang si Pastor. Actually, isa na sa paborito ko, yung amazing grace. Amazing grace, how sweet the sounds that save the rich like me. Namipagin ko na ito na sa langit. When we all get to heaven. No, hindi na. Joke na. Hindi na tama. Kaya karon nagagawa na ako ng self-glory kita. No? Pero ang point ko lang dira mo ni, sing and praising unto God. Not only praising, they will sing and praising, but they will pray unto God. Makapangamuyo sila. Kagamsan ang ila pagpangamuyo, mabatian niya sang mga fellow prisoners nila. Wala sila gapangamuyo, gakutib-kutib lang. Once nga mag-pray ka, simpre ginapabati mo, kapin pa kung may gusto ka ipaabot nga mensahe. Sigurado ang prayer to nila is, Lord, ga-pray good ko, Lord, sa amon nga matabo, sa amon balang kung may purpose ka sa amon mga kabuhi. Lord, nagapangamuyo kami, luwas naman ang mga fellow prisoners namon diri, Lord. Lord, ga-pray kami ng ining Philippian jailers, ang ining jailers, Lord, sa gwa, Lord, mag-abot sa punto, Ginoo nga magtuo sa kamatuno niya, ikaw, Lord, kaya hindi kami luyag magkanto sa impyerno. Simpre ko na muna mabatian nila, pero may ano ekspektaron mo sila? Nga, that is an indication nga kamuya, ang inyong nga uga, ang inyong karakter, makita nila. Nga, you are really ng mga servants of God. Mayo pa gani, hindi bala? Acknowledge gani sang kwan, sang evil spirit, di ba? Nga they are the servant of the Most High God. So they not only pray sila, but they were preaching the Word of God. For sure na, bisan din lang ang isa to katumulo, kung amuna na sayang kabuhi mo iya, mawali kagid. Sigurado dire, bastante na dire sa wali, ang mga ang jailer, kag ang mga prisoner. Amo na di ang mga tawag nga na witness sang Philippian jailers kung nga ang nagdala sa iya, isa sa mga rason nga ang nagdala sa iya nga naluwas ining Philippian jailers. Despite there is on the part ya sa kay Paul and Silas, no? They are the victims sang false accusation. Victims sila sang fabricated accusation. Kag bisan pa gani nga being unjustly beaten and imprisoned. Ginsakit sila, nga wala pa gani sila, mapamatud-an, nga may sala. Injustice bala? Daw pareho bala sa ginhimo nila, no? Kay tatay? Gindala nila, ginpriso nila, nga wala sing proper nga nga trial. Politiko. Pero mo tilingon, ang point ko amoy na. Testarily to the Philippian jailers to conversion. No? So ang ini nga mga butang, na-witnessan ini sang na-witnessan ini sang Philippian jailers. Nga mo ang rason dayon nga nakuha ang atensyon sang Philippian jailers. Only nga nakuha lang ang atensyon, nakats pa ang heart ya diri. Kumbaga sa mga sa mga tumulo sa aton bala. Amoy na nga ang sa aton, ang aton nga testimony, tuman man ka importante, di ba? Ginatudloan ka sina maghalong kamo nga hindi kamo makitaan sang kasawayan. Kaya muna ang rason nga ang tawo hindi ta madala diri sa simbahan palapit sa Ginoo. Bisan sa inyo nga kabataan, sa inyo mga ginikanan. Amo na nga ginatudloan kamo nga sa inyo panimalay dapat mangin maayo ang inyo ginapakita nga testimony. Ang inyo pamatasan.
Ilabinagid sa mga pamatanon. Although hindi man pamatanon, pati adults may mga salawayon man. But usually ang mga pamatanon amo na sila be prone iya sa mga sa mga mawili, sa mga bagay nga pati ko sang ilang mga responsibilidad sa ila panimalay hindi nila na mahimo. So amo na nga kung kaysa marason diri hindi ta na madala nga aton mga mahal sa kabuhi. Pero diri nami man diri kay bangod sining manner sa mga servants of God, no? Nakakats sa atensyon sang Philippian jailers kag na-capture ang iyang heart. Bangod sini nagdala sa iya sang ulihi diri sa kaluwasan. Okay? So number 2. Siling ko, hindi ta magdugay. Dali na lang, oh. Number 2. Verse 26. Sinya diri sa verse 26, sinya diri, oh. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and every one bands were loosed. Number 2, he witnessed the miracles performed by God. Nasaksihan niya ang milagro nga himo sang Dios. Nga man, kay samtang nag-pray kanday apostle, disciple and Silas, samtang nagkanta sila, nagadayaw sa Dios, anong natabo? Naghimo milagro ang Dios. Naglinog, natayog ang pundasyon, nagbulukas ang mga pirtahan. Actually, normal man na sa aton nga kung kaysa mga tabo na sa aton ang ina nga mga linog, kung ibutang tabla sa aton sa sitwasyon, nga makasiling kita kung kaysa nga hindi na iya milagro iya sang Dios, i-consider tabi nga hindi milagro sang Dios. Kay normal man na ako isa nga maglinog, ang mga pirtahan tungod sang grabe nga tayog, mabalatikal ina ang mga corners ang mga pirta, kag mabulukas na ang pirtahan. So okay na siya, pero makatiling ala to ya, nga ang mga clam di sa ilatil, amo nagkalahukas. Dito yang makita mo nga tunay nga milagro, di ba? Kaya hindi na to yung madali-dali mahukas ang sa mga tail to nila nga clam mo. Or else ba kalautotong tail nila kung bunga to sang natawag kaladagdagan sila sa mga structures. So nakita nyo ang kwan, ang kwan dire, ang senaryo. So dire, pero nakita ya, ang milagro nga ginhimo sang Diyos dire. Kag dire, nakita niya nga sang nagbukas ang tanan nga kapirtahan, unexpected chance to escape tani from the prison si Paul kag Silas. May kumbaga sang nakita sa naalimpungatan diri ang kwan, ang prisoner diri sang pagamo diri. And the keepers 27, and the keepers of the prisoner awakening out of his sleep, and seeing the prison doors opened, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. So sa pagkalinog, pagkakita yang bulukas ang tanan nga pirtahan, dako ang tsansa nga makapalagyo ang mga priso, di ba? Si Paul kag si Silas. Pero why sila nalagyo? Ara dako na ang mga reason hatag ko. Pero dire, sa bahin niya sang Philippian jailer siya, pagkakita iya nga bumukas ang mga kapirtahan, anong iya nga ginhimo? Nag-decide sa iya dayon nga kwaon ng espada ya, kag halitan ang iya ko galingon. He was spurred from ang materiyo, sang pagkakita iya, nga patyon niya ang halitan niya ako galingon, ginsinggitan diri ni Paul kag ni Silas, nga silinga, do thyself no harm. Nga ang bot silingon, hindi mo paghalitan mo ang imo kagalingon. So, hindi tayo mag-mention sang natawag nga words nga kwa na. Okay, mayara ginatawag ang balila ko nung di pa na ko. Nang medyo mga bagay bla nga hindi ta pagyambalak sa nga tawag nga suicide, mga committing suicide. So hindi siya good nga kuan dire. Nga gamiton. Pero ang gamiton ta lang dire is he was spurred from taking his own life. Na-spirit siya, nalikaw siya. Ang sala lang to galing sa Philippian jailers, kay wala ya anay gincheck. Nga ang mga priso ya ara gali sa sulod. Imagine na bala kung wala ya maabtan way sa mahingagaw nga makita kanday Paul nga gahana na sa gali nga halitan niya ako galingon. Kunti impas gid siya tani. Patay gid siya. Pero ang way kamo kabalo naman kun nga amangin matay gid siya. Balan mo as a Romans, ang isa kagaga jailer may ara sila nga tawag nga personal responsibility and accountability sang priso nga imo ginabantayan. Personal mo nga responsibilidad ng isa ka priso, pag na-priso na sa personal ka man nga manabat. Kag ang iya sina nga penalidad sa ila dira is kamatayon, death penalty. So hindi na gusto sang Philippian jailers nga ang pag-execute sa iya ara sa tubang sang mga katawhan kag ang pamilya ya mismo ara gatambong.
Bala mo muna sa ilaya ka barbarik sang ang mga Romans siya maghatag sang pinalidad kung nakasala ka. So hindi na nagusto sang sang Philippian jailers nga amuna ang ma-experience niya nga sa katubang ba mo shameful way of kuana sa punishment para man sa ila. Nga bangod sa sala mo, halitan dira ka execute kada sa may plaza, malantaw dira ang mga tao sa palibot, ang public, dayon ang imo pamilya ara malantaw. So hindi ya mabatas amo na nga diri nga nagtuyo sa tani nga patyon niya ang iya kaugalingon pero nahingagaw sa ni Paul kag ni Silas. So bangod sini, simpre hindi bla? Kung ikaw isa ka Philippian jailers, hindi bla anong mabatyagan mo? Simpre may mga bagay nga kakaisipan ron. Not only did he was spared from taking his own life, but he was spared from the consequence if the prison kuno escape. Amo na di ang bota di silingon kagaina. Kay kung nalagyo na kanday Paul kag ni Silas, tapos gid siya. Patay kang bata gid ang guaya sini. Pero tungod nga wala ina nagpalagyo kanday Apostle Pablo kag si Silas, kun nga nga na-spare siya, nalikaw siya sa konsekwensya pa sang death penalty kung nagpalagyo ang si Paul kag si Silas. But bangod sini tanan, he was convinced later on the integrity of Paul and Silas. Dire na nagamatamat na. Di ba kagaina nakats lang atensyon niya? Nakats na ang heart niya, diri nagaka-convince na siya. Na-convince na siya sang integridad nga ginpakita ni Apostle Paul kag ni Silas. When sila magsiling kita integrity, that is a godly principle. Align your mind, your heart, your action, aligned with the biblical standard. Amo na tawag nga may integridad. Kumbaga, hindi man di gusto ni Apostle Pablo kag ni Silas nga magwa sila, or else nagagwa karon nga sila karon daw guilty sila kung nagpalagyo sila. So diri karon matunan ta pa di karon ang pila ka bagay, why is it nga wala sila diri nagpalalagyo? Pero diri in the side ya sang natawag nga Philippian jailers, diri na convince na sang integridad ni Paul kag ni Silas. Not only he was convinced, but he was only confident the intention of Paul and Silas nga gusto lang siya ma-save sa iya nga sitwasyon. Dire na nagtubo na ang pagtuo niya. Amo na dayon sang ulihi nga nagambal na sa dire sa kanay Paul and Silas nga nagpamangkot sa iya nga sili nga, "Sirs, what must I do to be saved?" Sa kadamuon na nga nagasulwining sa aton mga sulwiners, naka-encounter na makamusang tawo nga nagambal nga, "Sir, paano ang himuon ko ako maluwas?" May ara na sa inyo naka-experience sina? Wala gid no? Wala. Pero direo, amo na ang isa ka importante nga pamangkot tani kung naintindihan lang sang tawo. "Sir, ma'am, paano ako maluwas? Paano ako makapalangit? Anong himuon ko?" Hindi ba lang ako isa piliton ta pa sila? Kapila mo na gani balik-balikon ang kaluwasan, ang salvation, iban di man gyapon gani sigurado. Amo na nga hindi ka matingala sa amon mga sympathizers no, nga gina-emphasize gina sa liwat perme ang ginatawag nga kaluwasan sang kalag. Kay hindi na lahog-lahog. Amo na ka importante ang ini nga ginatudlo sa inyo ang pulong sang Ginoo. Dire kun imo santawon, he was confident na dire. Kag dire naabot ang tinion nga naluwas man di siya kag ang iya pamilya. So amo ni ang istorya nga natabo sa Philippian jailers. But adto ta na nag-umpisa initanan sang inagyan anay ni Paul kag ni Silas. So amo ni ang resulta nga kung kaisa may ara nga hindi maayo nga nagakatabo sa kabuhi ta, but on the other hand may mga tawo galiya nga nagresulta sa ilaya sang kaayuhan. Ilabi na gid sa kaluwasan sa ila kalag, di ba? So dire sa side naman dire why Paul and Silas didn't escape? Dire man nagtapos na ako dire. Kay siya they wanted to stand on their own innocence. Ang gusto lang di ipakita ni Paul kag ni Silas, gusto nila tindugan nga inosente sila. Why sila iyasang sala? Amo na nga away sila dire nagpalagyo. Not only sa ginagusto nila tindugan nga sila inosente, tungod gusto nila iya nga magpabilin ang ila integridad. Kay nga kay kung nagpalagyo sing ila, hindi diri nila makorek pa kumbaga hindi pa nila maklear diri ang ilang ngalan. Hindi pa nila diri maklear ang ilang reputasyon. Kay nga kay gina-accuse na sila nga daan diri sang false accusation, fabricated accusation. Karon malagyo sila, daw pareho lang nga binili nila nga amuro na gali ang pagkilala sa ila. Kag hindi lang ina, ang ginahalungan nila dire nga ang infant church dira sa Pilipay hindi na dapat pagpadayunon nga hingabuton kay tungod amo ning natabo sa ila. Kay bala mo naga-missionary journey sila dire, di ba? Kay bala mo may ginahalungan man kita. Ang ngalan sang duluhaton sang Ginoo
o kon ang Ginoo mismo. Dire, luwas pag sina dito, nga na gusto nila panindugan ang ila pagka-inosente, ang ila integridad. Kaya gusto nila, amo to ginambal ko nga, spared man nila ang Philippian jailer sa death penalty. Kag dire na yun, kag ang gusto pa ginadiri ni Paul and Silas, nga gusto nila, masave gididiriya ang Philippian jailers. Physically, spiritually, death of the Philippian jailers, kag ang iya family, na spared sila because sang sini nga mga istorya, di ba? The manner of the servants of God and the miracles performed by God. Kabay pa nga nangin na blessing ang mensahe sa sininga gabi. So, dire lang hasta ang aton nga mensahe sa sininga tinion. Si pastor na lang magpadayon no sa nga pagkuha sa invitation. But before kita padayon, palyod pangabay tang tanan sa pagtindog, ma-pray kita. Balaan may gumawon nga may once again, thank you for the blessings, Ginoo Lord, sang mensahe. Hopefully Lord no, ikaw na ang Lord ang magpanghikot sini sa isip tagipusoon, Ginoo Lord, sang tagsa-tagsa. But before Lord, magtapos ang amon bulhaton. I know, Ginoo Lord, may ara dapat himuon nga desisyon, Ginoo Lord, ang amon mga bisita. Kinahanglan nila, O Lord, no, nga maghimo sang isa ka importante nga desisyon, O Lord. Kagbisan pa, Lord, no, sa amon nga mga sympathizers. Sa pagdesisyon, Ginoo. Sa pa kung paano, Ginoo Lord, nga magsunod sa imo. Nga manging galamiton man, Lord, para sa ila bulhaton. Ang nabilin, Lord, nga mga bagay, ang Lord, na ginabilin ko na lang, Lord, niya, sa kay pastor sa sininga tinion. Nabilin na sa pagtindog, pastor. Salamat sa Diyos no sa simple nga mensahe. Again, you may take your seats for a while. Okay? Gusto ko lang i-emphasize liwat, i-re-emphasize. Kabalo ka mo, no? Ang mensahe diri duha sa mga tumuluo kag sa mga hindi tumuluo. Sa luwas kag sa hindi luwas. Okay? On the parts ng mga luwas, amo na we need to be willing to be broken. No? And sometimes we need to accept injustices, pains, so that there will be lives that will be blessed. Masakit ining mag-suffer kita injustice, inang wala sila sang sala, pero patu-patuan sila, sakiton, kag prisohon. Sila nga nagasugid sang kamatuoran, sang pulong sang Dios sang kaluwasan, sila pa ang pagwaon nga sala, sila pa ang sakiton, sila pa ang prisohon. Sakit na. Pero ang kanami dili kay Apostol Pablo, kay nagapangibabaw iya ang iya pagpalangga sa Dios, kag nagapangibabaw iya ang iya pagpalangga sa kalagsang tawo. Willing siya iya masakitan, willing siya iya mag-atubang sang injustices para lang may mga kalag nga makadangat sa kaluwasan. Na makarelate tada, no, kamo nga mga nagapanugat, you know, hindi na mahapos sometimes, no, may mga akig pa, may hambalan pa ta sang balain yung mga tinaga, no, nga ang aton concern ng tao makadangat sa kaluwasan. All right? On the part naman sa mga way pa makadangat sa kaluwasan, all right? Kinanglanon nyo intindihon kung ano ka-importante sang kaluwasan. Kaya nga kinanglanon ta sang kaluwasan, siyempre una, ang tao hindi luwas. Anong bot silingon sang hindi luwas? No, hindi physical ding aton ginaistoryahan, kundi spiritual. Kabalo ka mo, ang tao hindi luwas, bangod ang tao makasasala. Ang sala amuning nagsiparar sa tao sa Dios. Ang bunga sang sala, kamatayon kag impyerno. Ang tao mapa-impyerno siya, bangod sang sala. So siling sang Bible, tanan kita makasasala. Mangkot ko, sino ding way sala? Oh. Nagdugangan imo sala, kay nagbinutig ka, pero I believe out sang iyang innocence, no? Alright, nagbayaw sang iyang kamot. Minsindihan na kay bata na iya.
Pero kita iya nga may pag-insindi na ang Bible gahambal ang tanan makasasala. Romans 3:23, Romans 3:10, wala sang may matarong wala isa. Siling sang Psalm 51 verse number 5, nabusong palang ta ni nanay ta, mga makasasala na kita. Kag siling sang Biblia, ina nga sala amo na ang halit sa aton. Amo na ang nagsiparar sa tao sa Dios. Siling sang Bible, Isaiah 59:2, your sins and iniquities have separated between you and your God. Amo ning naghalit, amo ning ang tao mapaimpyerno bangod sang sala. Amo nang ang tao kinahanglanon maluwas kaya ang tao hindi luwas. Alright? Di anong bayad? Anong kabayaran? Si Kristo, ginbayaan niyang langit, nagkaridi sa duta, naganto sa cross sa Kalbaryo. Again, si Kristo nagsuffer sang injustices. Ang ginagyan ni Pablo, ginagyan na ni Jesus Christ. Na kung paano sila ginpato-patuan, si Jesus Christ ang tuyo, luwason ng tao. Pero ano ginhimo sa isang tao? Ginhambalan sa malain, ginpato-patuan siya, ginpalansang sa cross, mga kauturan, may mga false witnesses, yung nagpato-pato sa iya, no? Kag ginlansan sa cross, ginatubang ni tanan ni Jesus Christ because kabalo si Jesus Christ, this is the only way. Amo lang ning pamaagi para ang tao kadangat sa kaluwasan. Lapit na lang kwarisma, dumdumo naman sang tao ang ginimo ni Jesus. Kung wala na ginimo ni Jesus Christ, mapaimpyerno tatanan. Alright? So, kinanglanol ng himuon sang tao amo ni, kilalahon sang tao nga siya makasasala. Okay? Akuon nga makasasala ta. Ikadua, hinulsulan. Kaya sila isang Bible, kung hindi ka maghinulsol, malaglag agad. Ang tao pag hindi maghinulsol, maimpirno gidi ang kalag. Napapilion ta kamo. Duha lang man kadtuan sang kalag sang tao. Diin gusto nyo makadto, langit o impirno. Alright? Normal ang isip mo pag gusto mo magpalangit. Abnormal ka kung gusto mo magpa-impyerno. Hindi ka sa insakto nga isip. No? Kaya kibalutang na ang impyerno, doog sang kalayo, doog sang pag-antos, doog sang pagwawaw, doog sang pagsiyagit dito. No? Kag mag-aantos tong tao tubtub sa katubtuban. Pag-antos nga hindi mo ma-describe fully. Alright? Sa piyak nga bahin, ang langit ginama naman sang Dios, kabaliskaran sang impyerno. No? Pero kinanglanon ang tao magdesisyon. Humanang kaluwasan, gintrabaho na ni Jesus sa cross sa Kalbaryo, ginahatag na lang niya sa tao libre. Regalo. Paano mo maangkon ang regalo? Paano mo maangkon ang regalo? May birthday ka, hatagan ka regalo, anong imuon mo? Ha? Anong imuon mo? Ga-shortcut ka, day. Hindi mo pa na mabuksan kung huwag mo pa mabaton. Ang pinakauna nga tikang batunon mo. Amo na nga hambal sang Bible, John 1:12, duha lang mana sa 11 sila niya, no? Madamo ang nagsikway sa iya, wala nila ginbaton si Jesus, John 1:11. Sa 12, apang sa madamo nga nagbaton sa iya. Duha lang, isikway mong Ginoo sa kabuhi mo, kag ang ginhimo iya sa cross, o batunon mo siya, kag tuuhan mo ang ginhimo iya sa cross sa Kalbaryo, amo tong kabayaran kag magluwas sa imo, sa patod na padulungan sa impyerno. Wala sinakpanay, hindi ta kamo masakop, hindi ka mo masakop sang nag-inbitar sa inyo. Kinanglanon ikaw personal, mahimo ka desisyon. Amen? Okay? Pangabay ko mga bisita naton sa pagtindog, first time. Ang first time na nga bisita, palihog. Okay? Pangabay palihog sa pagtindog, ang mga first time ta. Okay? No? Seriously, no? Isipan nyo maayo, seriously. Never mind sa mga kilala nyo. Pamangkuton nyo ka mo seryoso. Diin gusto nyo makadtuin nyo kalag, kay tanan ta mapatay ta. Why sa aton di isang, no, ang term sang mga tao sa kalibutan, wala di isang mabato sa aton. Ang buot silingon, tanan ta mapatay ta. Pamangkot pagkapatay mo, diin mo gusto makadtuin mo kalag, sa langit o sa impyerno. Kamo, Brad, sa langit. Kamo, Day,
So willing ka mo sininga tinion, batunon si Jesus sa inyo tagipusoon? Okay? Balaan nyo, kamo nang madesisyon. Kung napilitan lang kamo ya, hindi man ninyo maangkon ang kaluwasan. Kinanglanon seryoso tadiya. Kay kabuhi sang Diyos balang kabayaran sang aton kaluwasan. Alright? So kinanglanon, no? Ako unta nga makasasala ta, hinulsulan ta, kag pasalamatan ta ang ginhimo sang Dios sa krus sa Kalbaryo. Amutan na kapalangga sang Dios, napatay siya sa krus sa Kalbaryo para kay sino? Para sa aton. Kay kung hindi ato paghimuon, impyerno tatanan. No? So are you willing sa siningation nga maghinulsol kag magbaton kay Jesus Christ nga inyong Dios ag personal nga manluluwas? Willing ka mo? Okay. So duko ta ulo piyong tasang aton mga mata. Sundan nyo palihog ini nga prayer, amuning prayer sang kaluwasan. Hugot sa inyo tagipusoon ha. Hindi nyo paglahog-lahogi. Hugot sa inyo tagipusoon. Sige, mag-pray kita. Sundan nyo palihog, Ginoo. Salamat gid nga sini nga tion ginaako ko nga ako isa ka makasasala kag nagahinulsol sang akon pagka makasasala. Patawara ako, Ginoo, kag salamat sang pagbayad mo sang akong kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Ginabuksan ko ang akong tagipusoon, ginaagda ikaw. Sa pagsulod, gatuo ako nga ikaw ang makadala sang akon kalag dira sa langit. Gatuo ako sang ginhimo mo sa krus sa Kalbaryo para bayran ang akon kasalanan kag luwason ako sa impyerno. Right now, dako ang akon pagpasalamat sa kaluwasan nga imong ginhatag sa akon. Salamat gid sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, kung tuod ka mo nagbaton sa Ginoo siling sang Bible, naging anak ka mo sang Dios, ang ngalan nyo nalista na sa langit, hindi na ka mo magpa-impyerno. Manggot ka mo sa akon, Pastor, ikaw mapatay ka, Pastor, hindi ka na magpa-impyerno. Yes. Way back November 1992 pa ang ginhimo nyo na, ginhimo ko man na. No? 19 anyos pa lang ko during the time. Kag pasalamat ko, ano oras o kuwaon sa Ginoo, mapalangit ko. Ining ginhimo ko yang nga pagsunod sa Dios, bunga ni sang kaluwasan. Kay ginluwas ko sang Ginoo, no, naluoy ko sa mga tao, gusto kong kaluwasan ko, maangkon man sa mga tao. Amo na nga nagdesisyon ko sa pagsunod sa Ginoo, no? Kag tinawag ko sang Dios magpastor. Hindi man tanan tinawag magpastor, pero kung tuod ka nga luwas, magsunod ka sa Ginoo, may lugar ka sa simbahan, magtutom ka, amen? No? Pangimbitar ka, kay kaluluoy ni mga tao kung hindi sila makadangat sa kaluwasan. Pamilya mo, maimpyerno na sila. Ining Philippian jailer, pagbaton niya, tungang gabi, ginpukaw ya pamilya ya. Hindi na siya gusto maagahan pa kay ang kaluwasan, nga yan na angkon. No? Naintindihan niya kung ano ka-importanting kalag sa niya pamilya. Kag kung palangga ta pamilya ta, hindi ta magsugot nga maimpyerno sila. Amo na nga, bisan mahuyan ta, bisan mabudlay, no? Tiguhaan ta ang aton pamilya nga ma-reach out. Ginaprihan ta, kag halungan tang kabuhi ta. Amen? Halungan tang testimony ta, kay amuning isa kadako nga mag-win sa ila. Magluwa sa truth, ang aton testimony, isa ni nga mag-attract sa ila sa Dios. Alright? So congratulations sa inyo nga nagbaton, no? Mga mag-ulutod na ta sa Ginoo. Alright? Ano man oras mag-abot kamatayon, may langit na tanga paulian. Ang sunod nga invitation, mga membro, kita nyo, damo pagyapon tawo, nga bukas yang tagipusoon. Pabay-ida yang mga matiga. Ang hindi yang magbaton, pabay-ida. Focus kita iya sa mga tawo nga bukas pang ila tagipusoon, nga magbaton sa Ginoo. Amen? And let us continue on. Sila na priso na, nasakit na sila, but they did not stop preaching the Word of God. Bisan nakastuck sila, nakabartolina sila, gasakit ang ilang mga lawas, ang ginpanghanot sila, mga kauturan, wala sila naguntat dayaw sa Diyos, wala sila untat sa pagwali sa pulong sa Diyos. Anong natabo? They have experienced the power of God and the prison doors were opened. And the Philippian jailer got saved. And his family got saved.
let us not stop preaching the Word of God. May kasakitan man ta, may injustice siya katabo sa aton, hindi ta na pagamiton rason niya mag-untata. Kaya kung mag-untata, ang mga tao ni maimpyerno ni sila. Why na may magsugid sa ila? The altar is open. Let us go to the altar and let us pray that to the Lord. Kay hindi hapos bala, hindi hapos, no? O okay lang kung okay lang sitwasyon. Pero how about kung budlay ng sitwasyon? How about kung akusaran ka na? How about kung patu-patuan ka na? Kag how about kung sakiton ka na? No? Hindi na mahapos magsiling nga magpadayon ta kung ginaagyan nato ni. Pero kabay pa nga ining kabuhi sang Philippian jailer, ang kabuhi ni Paul kag ni Silas, paano nila ginatubang ining kasakitan? Why? Gapang ibabaw ang ila kabalaka sa kalag sang tao, gapang ibabaw ang ila pagpalangga sa Dios. Okay? Seryosohon ta. Pangamuyo todo. May pamilya ka mo. May mga abyan ka mo. May mga classmates ka mo. May mga kilala ka mo. Ang pamangkot, luwas na bala sila? Kung hindi pa sila luwas, kay sino sila responsibilidad? Aton. Aton na responsibilidad. Amo na nga halungan tang kabuhi ta. No, ayuson tang kabuhi ta. No, mga young people, kaayuhan yung kabuhi nyo. Kay may mga pamilya ka mo nga hindi pa luwas. Kung masandad na sila, budlayan na magdala sa ila sa Ginoo. Kag mabudlay na pilakadlaw, basulon kanila nga aman. Naging kasandaran ka sa ila. Hindi sila magpati sa ginawali sa ila, kay ang kabuhi mo, balingag, kag hindi according sa pulong sa Dios. Pero kung nakita lang nila, nagbago kita, nagbago ka mo, pagkaluwas nyo, nagbago ka buhi nyo, no? Hindi ka na tamaran, hindi ka na pala pamuyayaw, hindi ka na rebelde, hindi ka na salawayon, hindi pa man perfecto, pero dako ang pagbago. No, may pagtaha ka na, may pagpalangga ka na sa ginikanan mo, may pagsunod ka na, dako-dako na siya nga faktor. Bunga na sang kaluwasan, kagamito na sang Dios nga ma-attract sila sa Ginoo. We just need, may mga tao balaan nga hindi sila mamati sa ginahambal ta, pero ginapanilaga nila ang ginahimo ta. Ang aton mga ginahambal na ginawali, wala ni gahom. Kung ang kabuhi ta, baliskad. Ang nakita nila sa aton, baliskad sa ginawali ta. Tuna, na parehas bala sining babae nga na posisyonan sang demonyo. No? Agreement siya. Nga si Pablo, si Silas, mga manugwali sang Dios. Kag mga gabay sang Dios sa kaluwasan. Pero ting tao, paano magpati sa iya, kaya nga kabuhi, nakita nila nga kontrolado sang demonyo. Muna mga kauturan, mga young people, kung tuod-tuod yun tayo nga luwas, may pagbago sa kabuhi ta. May kabalakan na sa kalag sang tao. Siyempre, may kaluyahon ta, gaabot gid ang kaluyahon. Amo na nga ang solusyon ta, pabakuron tang pagtuo ta sa Dios, pangamuyo ta todo, basa ta Bible para makita ta nga ang mga naagyan di sang mga great man of God. Una sang aton Ginoo, ikaduwa sang mga alagad niya, makita naton nga hindi basta-basta nga kasakitan. Ining mga napangagyan ta, no? Muna mga young people, kahina sang kalabanan niya ang people, subong akig-akigan lang. Discouraged na. Ang iba akig-akigan lang, mahikog na. Bot silingon mahina. Labasahon ta sa Bible, grabing na pag-agyan nila. But yet, padayon sila sa pagsunod sa Dios. Ang pagkabuhi ni hindi ni para sa mga mahina. Magpahina-hina tadi. Dunot-dunoton ta sang yawa. Dunot-dunoton ta sang kaaway. Gubon niya kabuhi ta. Kinanglanon di maging mabakod ta sa pagtindog sa kamatuoran. Kabudlayan, isa may problema sa pamilya, problema sa financial, problema sa balatian, problema sa mga relational problems. Pray ta sa Ginoo, babakuron ta sa Dios. Hatagan ta kaalam, maatubang na. Bring your concern before the Lord. Pray ta gid. Hatagan ta sa Dios, damo pang mga kalag.
O Dios nga labing gamhanan, madamo nga salamat sa niya gabi sa imong mga pulong. Salamat sa imo manugwali nga imong gingamit, Brother Niel. Salamat o Dios sa availability. Nga o Dios ma-exercise ang hiyas nga ginhatag nimo sa iya. So with sa amon diri nga mga preachers. Salamat sang dako nila Ginoo nga pagtimbang sa imo buluhaton. They are doing this not only to help me, but first of all to fulfill their calling. Kay imo niya panawagan sa ila kabuhi Ginoo Amay. Individual call nimo sa amon. And I am praying, Lord, nga kabay pa i-desire sang tagsa ka mga miyembro, especially mga kalalakin anamon. O Diyos nga magpaggamit sa pagwali sang imo mga pulong. Kabalo kami nga it would not be easy, but amuning kabuhi Ginoo Lord God nga satisfying. Muning kabuhi Lord nga fulfilling. So pray ko sa mga bago patubua sila. And Lord, always take care mo palihog ang amon nga mga ministry, ang mga salakyan nga ginagamit. Palihog Lord, palibuti sang divine mo nga safety, mga drivers namon, no, tipigi sila, tanan nga kabuhi nga nagasakay diri, even ang mga ara sa palibot, is-safety man imo o Dios, and padayon ka Ginoo palihog nga mag-provide sa mga pagkinahanglanon, bless mong mga anak mo financially. Kay Lord, bangod sang pagsaka sang mga gatong o Dios, apektado ang tanan, kagbisan pa kami Ginoo, nakita namon sobra na sa doble ang bili Ginoo sang fuel, and kabalo ka Lord God nga gagamit kami sang salakyan boat silingon maduble ang amon mga expenses. So give us the wisdom and give us the faith. Nga kabalo kami Lord, hindi mo man ipagpabayaan imo ni ministry. Especially Lord nga kalag sang tao ang amon concern. Gagasto kami Ginoo para sa kalag sang tao. Katulad mo Dios amon ning imo heart. Why ka nangilin Ginoo, even ang imo kabuhi ginhatag mo. Ikaw ang pinakamanggad sang amay. Pero why nangilin ang amay nga ginhatag ikaw Ginoo for the salvation of mankind. So we are praying nga mag-grow ang tagsa ka members. Buligan mo palihog, mga estudyante namon, samtang linghod pa sila, ma-absorb na nila, para Lord ko makatalapos sila, makaulubra sila, magiging dako sila nga blessing sa imo buluhaton. Magiging mga supporter sila. Gabay pa sa linghod nila nga isip, maintindihan na nila kung anong tithes, maintindihan na nila kung anong offering, para Ginoong Dios nga, hindi masayang ang ila kabuhi. Kag kung may income na sila, hindi masayang Ginoo nga magkadto sa walay kapuslanan, kundi maging channel of blessing sila sa imo buluhaton. O what a joy it is to see nga magamit mo kami Ginoo nga ang imo buluhaton mag-grow, kabalo kami nga gina-maximize namon ang potential ng ginhatag mo sa amon. So thank you tonight sa tanan nga ginhimo mo, whatever ang concern sa mga kauturan niya, hindi ko na makover sa akon nga oral prayer. I am praying, Lord, nga palihog ikaw Ginoong magpatunga, kaghatagan sang sabat. Lambutang mga anak nimo, ang sa online, ang ilang mga concerns, padayon ka Ginoo nga mag-reach out sa ila. Continue to bless mga pastors, mga missionaries, bless mong amon mga organized churches na, i-bless mong amon mga missions, mga needs nila ma-providean. Bless mo Ginoo ang amon activity, especially next week. Lord, iginapahamutang namon tanan sa imo, special nga mga provision nimo. Gatuo kami, Lord, hindi mo kami pagpabayaan. Hatagi lang positive nga espiritu mga anak mo, and it means positive Ginoo Lord God nga pagtuo. Sa liwat, tanan pagdayaw, pasalamat, balik namon sa imo. Thank you so much, Lord. Dalayawon kagid sa amon tunga, sa ngalan ni Jesus Christ, nga amon Dios ag manluluwas, and all the people of God says, Amen, amen, amen. So liwat, no, maayong gabi sa tanan, and God bless everyone. To God be the glory. Are you blessed? Amen, amen.